Ngayon class, ito na, ethics in assessment. Kasi kahit gaano kaganda ang test mo, kung mali ang paggamit mo, delikado na. So sa psychology, hindi lang tayo marunong mag-test, kailangan marunong din tayo maging ethical. Tatlong core principles: informed consent, confidentiality, competence. Unahin natin, informed consent. Ibig sabihin, bago ka mag-test, alam ng client kung ano ang mangyayari, hindi pwedeng, uy, sagutan mo ito, surprise, personality test pala. Dapat malinaw. Purpose, process, possible outcomes. Next, confidentiality. Lahat ng sagot ng client, hindi chismis. Hindi pwedeng, uy, alam mo ba, introvert si ano? No. Protected ang data respeto sa privacy next. Competence. Hindi porket marunong kang magbigay ng test or marunong ka ng mag-interpret, kailangan trained ka. Kasi maling interpretation ay katumbas ng maling diagnosis. At dito papasok ang isang malaking issue, cultural bias. Halimbawa, gumamit ka ng Western test. Tatapos Filipino ang client. Hindi swak ang context. So mali ang lalabas na result. Kaya class, tandaan, assessment is powerful but dangerous if misused. At bilang future professionals, FASIC hindi lang kayo dapat accurate, kundi ethical. Ngayon class, kung may ethics, ibig sabihin mga problema na pwedeng mangyari. Ano-ano ang limitations ng assessment? Diyan papasok ang next slide. Ngayon class, real talk tayo. Hindi perfect ang assessment. Oo, scientific siya. Pero hindi siya magic. May mga limitations tayo na dapat maintindihan. Unang-una, cultural bias. Ito ang pinaka-common. Halimbawa, gumamit ka ng Western test, tapos Filipino ang client, may tanong na, I prefer independence over family obligations. Siyempre, sasagot ang Pinoy, disagree. So, lalabas sa result, dependent personality, pero hindi naman talaga culturally appropriate lang siya. So, mali ang interpretation. Next, validity and reliability issues. Validity, tama ba ang sinusukat mo? Reliability, consistent ba ang result? Kasi pwedeng tama ang test, pero mali ang paggamit, o tama ang structure, pero inconsistent ang result. Next, risk of misinterpretation. Ito ang pinaka-dangerous kasi kahit tama ang data, kung mali ang pagbasa mo, mali ang conclusion mo. At minsan, may labels pa, introvert ka, may issue ka. Hindi naman ganun kasimple ang tao. Kaya class, tandaan, assessment gives data, but interpretation gives meaning. At kung mali ang interpretation, mali ang intervention, mali ang decision, mali ang outcome. Kaya sa advanced psychology, hindi lang marunong mag-test ang mahalaga, kundi marunong mag-analyze at mag-contextualize. So class, final na tayo. Kung naiintindihan nyo na ang culture, assessment, ethics, at limitations, kaya nyo na bang i-identify kung kailan nagkakaroon ng cultural bias sa isang test? Subukan natin sa final MCQ sa next slide. Final question class. Ito na, last boss fight. Isang psychologist ang gumamit ng test na galing sa US tapos ginamit niya sa Filipino client. Lumabas ang result, parang may personality issue daw. Pero ang totoo, hindi lang swak ang test sa culture ng client. Ang tanong, anong issue ang present dito? A. Reliability. B. Cultural bias. C. Conditioning. D. Drive. Sige, analyze natin. Reliability, consistency ng test. Hindi iyon ang issue dito. Conditioning. Learning through stimulus response. Hindi rin. Drive, biological need, malayo. Pero dito, ang problema ay mismatch ng test at culture. Ibig sabihin, hindi valid ang interpretation dahil hindi culturally appropriate ang tool. At ano ang tawag dito? Cultural bias. So class, ang sagot ay B, cultural bias.
At ito ang pinaka-importanteng takeaway ng buong module. Hindi universal ang psychology tools. Kailangan laging may cultural sensitivity. Kasi kung hindi, pwede mong malabel ang isang normal na tao bilang abnormal, pwede mong maliitin ang isang behavior na culturally valid. Kaya bilang future professionals, hindi lang kayo dapat marunong mag-test, kundi marunong magtanong. Applicable ba ito sa context ng client ko? At kung pagsasamahin natin lahat ng natutunan natin, culture shapes personality. Personality is measured through assessment. Assessment must be ethical, and interpretation must be contextual. So class, tandaan nyo ito. Final na final. Hindi sapat ang tama. Dapat angkop din. And that is the role of culture in psychology.